May isang lumang trail na nakatago sa kabundukan ng Atok Benguet. Ang tawag dito ay Osokan, Spanish Trail. Tingnan nyo yung lalakaran natin. Kapatayin na natin yung ulap. Isa itong sinaunang daanang pinaniniwalaang ginawa pa noong panahon ng mga Espanyol. Halos matabunan na yung trail na ginawa nila dito. Tabi-tabi po. Ito yung linta na nakukuha namin. Sumisip-sip na siya sa akin. No? Yung sinipsip nung linta kanina, dumugo na. Oh. Hanggang ngayon, makikita pa rin dito ang mga man-made tunnels na isang lagusang binutas sa batong bundok. Pero bago ko narating ang lugar na ito muna ang kwento ng ating biyahe. Nagsimula ang ating paglalakbay sa bayan ng Bauco, Mountain Province. Para tayong nasa Himalayas. Tatahakin natin ang isa sa mga pinakakilalang ruta sa Cordillera, ang Halsema Highway. Yan, medyo pahirapan na, zero visibility. At sa biyahe pa lang papunta sa ating destinasyon, sunod-sunod na agad ang mga tanawing sasalubong sa atin. Uy! May gumalaw. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Andito na tayo ngayon sa Bauco Mountain Province. At ito yung pagpapatuloy ng ginagawa nating paglalakbay. Pang-apat na araw na natin to sa biyahe pagkatapos nating bisitahin ang Tadjan Mountain Province. Dito na nga pala tayo natulog sa likod na yan. No? Bali 400 pesos per head yung binayaran namin. So ngayon ang destination natin, ito yung tinatawag na Osokan Spanish Trail na matatagpuan po sa Atok Benguet. Bali 2 hours and 7 minutes pa tayong magmomotor, 73 kilometers mula dito sa Bauco. Okay, let's go. Okay, nakamapa lang ulit tayo. Medyo mahina signal dito eh. Kailangan mapuntahan natin yung or makalabas tayo ng Halsema Highway. May nakasulat dito to Baguio. Mataas to ah. Buelo. Uy! Walang kabuelo-buelo yun. Biglang matarik na ahon. At nagsimula na ang ating biyahe patungo sa ating susunod na destinasyon. Mula rito sa bayan ng Bauco Mountain Province, medyo may kalayuan pa ang ating pupuntahan. Kaya mahaba-haba pa ang oras na gugugulin natin sa kalsada. Ito nga pala yung pinaka-town proper ng Bauco Mountain Province. Dito wala akong nakikita ng tricycle. Puro ganito yung mga namamasada rito. Tuk-tuk. Kaya bago tayo tumuloy, dadaan muna tayo sa isang gasolinahan para siguradong puno ang tangke ng ating motor. Kano kaya ang premium? 92.50? Premium? Ayaw, kapila. Asa? Saan po? Diyan lang, kapila. Sa kabilang gas station? Sige po. Salamat. Pagkasalina muna tayo. Kasi mahaba-habang mountain pass yung dadaanan natin eh. Ngayon ay 4 bars na lang tayo. Baka wala tayong madaanan na gasolinahan. Mas mabuti ng handa, lalo na't puro kabundukan ang rutang tatahakin natin. At hindi rin sigurado kung saan ang susunod na gasolinahan. Ito Caltex naman. Ayos pala no. Kahit nasa bundok tayo, may mga Shell at Caltex dito. May premium boss? Premium. Magkano per liter? 81.5. 81.50. Full tank. Okay. 350 ilang liters yung kuya? 4.2 liters. Medyo mas mura pa yung gasolina dito sa Bauco Mountain Province.
kumpara doon sa pinagpa-gasolinahan natin nung nakaraan doon sa may Suyo, Ilocos Sur. Premium umabot ng 98. Iba-iba talaga yung presyo ng gasolina sa bawat probinsya na ating napupuntahan, no? Eh, depende rin sa lugar. Yun na yung mga scenery. Sinasalubong na tayo. At mountain pass na yung dinadaanan natin. Sa ngayon, mababahay pa to. Ganyan kaganda ang umaga dito sa Bauco Mountain Province. Bundok, tapos yung mga bundok dito may waterfalls. Ayun yung pinunta natin, no? Mount Mogaw. Doon tayo galing kahapon. Napahinto kami dito kasi habang nagmomotor tayo, meron kami nakita na napakaraming waterfalls dito sa kabundukan. Tapos, yan din yung mga waterfalls na napuntahan na natin dati. Yung sa Baangan Escapade, yung Inuday Falls, no? Tapos yung isa yung Ampasit Falls. Ayun si Suki. Papaliparin niya na yung kanyang Agila. Ni Agilas yan. Si Agilas. Para mapakita namin sa inyo kung gaano ka-epic yung tanawin dito. Mula dito sa kalsada hanggang doon sa may kabundukan. Ilang kilometers na bro yung natin distansya? 2,800. 70. So, Lapit ng mag 3 kilometro. 3 kilometers na. Oo. Nitigyan natin yung falls dun. Ay medyo nakikita na dito, malapit pa. Siguro mga ano yan, kulang 4 kilometers. Layo din. Range test tayo ng drone ni Suki. Yung drone niya pala niya, Mini Air 3. Mini 3 Pro. Mini 3, ayun, Mini 3 Pro yung drone niya. Tapos yung sa akin naman, Air 2S. Yun yung mga ginagamit nating model ng drone sa ginagawa nating paglalakbay. 3 kilometro mahigit na. Ito pa ito kasi. Yan. Yan, grabe, ang ganda oh. Solid. Ang taas ng waterfalls na ito. Yan palang bundok na yan, yan pala yung Mount Data. Yan pala umaagos yung mga waterfalls na nakikita natin dito. Ganda oh. Grabe, napaka-epic ng waterfall na to. Solid. So, ganda oh. Ganda talaga na. Yung bali umabot ng 3.5 3.5 kilometers. Hindi na namin sinagad at medyo delikado na. Kaya pa naman yan, kaya lang baka yung battery kasi hindi na makabalik eh. Okay, nakabalik na si Agilas. Ang legendary na drone ni Suki Moto. Ayan o. Oh. Basic, kulang 4 kilometers. Kulang 4 kilometers yung pinuntahan niya para maipakita lang namin sa inyo yung waterfalls na nakikita namin dito sa kalsada. Malupit itong drone ni Suki. Ilang beses na itong bumagsak pero ayan, buhay pa din. Yan si Agilas. Agilas. Yung sa akin si Dream. Yun ang pangalan ng drone ko. So tara, biyahe na ulit tayo. Isa sa mga pinakagusto ko sa paglalakbay dito sa rehiyon ng Cordillera ay ang walang katapusang tanawing nakapaligid sa iyo. Na siya namang talagang magpapasaya ng biyahe ninyo. Sulit yung bawat kilometro ang tatahakin ninyo papunta doon sa destinasyon na gusto nyong puntahan. Dahil habang nagpapatuloy ang ating pagmumotor, mas lalo pang gumaganda at nagiging kakaiba ang mga tanawing makikita mo. Warning, falling rocks ahead. Ay grabe. Tingnan niyo yung bundok sa harapan natin. Dito pa rin yata ito sa parte ng Bauco Mountain Province. Isang mataas siyang batong bundok. Tapos ang daming tipak-tipak na mga bato doon, sa taas. Grabe oh. Parang yung mga napapanood natin sa pelikula. Ganun yung dating ng lugar na ito. Wow. Tingnan ninyo oh.
Para tayong nasa Himalayas. Dito sa kanan natin, tinan nyo, dami na rin mga naitabing malalaking bato. Kaya pala mababasa natin doon, warning falling rocks. Dahil dito sa bundok na to na prone sa landslide, napakadelikado na itong lugar na to kapag umuulan saka masama ang panahon. Wow, taas tong bundok na to, makakalula. Ano, may mga malalaking machine dito, tinudurog yung bato. Ayun yung bundok na dinaanan natin kanina na nalalaglag yung mga bato. Tapos hindi kalayuan, eto madadaanan nyo rin, oh. Tingnan nyo, ang lawak nung terraces nila dito. Puro gulayan din. Pangkaraniwan nating nagagawa sa biyahe natin, oh. Napapahinto tayo sa mga ganitong bukas na area na may ganitong viewing deck na pwede tayong mamahinga at pagmasdan sandali yung tanawin dito. At yun naman din ang dahilan kung bakit tayo pumunta rito, or kung bakit tayo nagmomotor sa mga ganitong lugar, para makakita ng ganitong klaseng tanawin na parang drawing. Ang ganda. Tingnan nyo yung dadaanan natin, oh. Isaw. 1 hour and 47 minutes pa yung magiging biyahe natin dito sa malaparaisong kalsada na ating binabaybay. Puro ahon na ulit ito. Mas malakas yung konsumo ng gasolina natin, no, kapag ganitong puro paahon yung ating dinadaanan. Kaya lagi natin sinisigurado na meron tayong sapat na gasolina. Ito, steep na naman, pataas. Roller coaster ulit. Tsempuhan lang din yung overtake dito. Pero sa mga ganitong blind spot, yan, mahirap, maghihintay talaga tayo. Delikado yan. Kailangan nyo nakikita natin yung pasalubong natin, oh. Yun, wala, pwede tayo. Alright. Yan, tsempuhan lang talaga. Bontok, Sagada, Baguio, kakanan tayo. Kasi yung way natin, Halsema, Baguio. Uy, Mabaay, Baoco Mountain Province na pala tayo. Dito, oh, marami kayong mabibilan ng mga gulay. Mura siguro gulay dito, oh. Dami, oh. Patatas, repolyo, broccoli. Dami nyo pwedeng pagpilian dito sa Mabaay Mountain Province. At heto na, nasa Halsema Highway na tayo. Isa ito sa pinakamahalagang kalsada sa Cordillera na nag-uugnay sa Baguio City hanggang Bontoc Mountain Province. Mahigit 150 kilometers ang haba nito, kaya marami rin itong bayan na dinaraanan. Pero para sa akin, hindi lang basta highway ang Halsema, dahil isa ito sa mga pinakamagagandang rutang nasubukan ko ng daanan. Habang bumabiyahe, sunod-sunod ng mga tanawin, mga bundok na bato, waterfalls, napakagagandang vegetable terraces, at ang walang katapusang liku-likong kalsada. At kapag sinabayan pa ng makakapal na fog ang paligid, mas lalo mong mararamdaman ang kakaibang ganda ng lugar at pagkamangha sa mga makikita mo dito. So isa ito sa pinakamaganda at isa rin sa pinakadelikadong kalsada sa buong Pilipinas. Maraming beses na tayong nakadaan sa lugar na to, o sa sikat na ruta na to, Halsema Highway. Uy, waterfalls, oh. Nasa Halsema Highway tayo, tapos ganito, oh.
Waterfalls. Ang dami na nating nadaan ng waterfalls sa ginagawa nating biyahe na ito. Ito pa, may waterfalls pa rito. Woohoo! Ito na yung pangalawang waterfalls na nakita natin dito sa Halsema Highway. Baka meron pa tayong madaanan habang binabaybay natin tong kahabaan papunta sa Atok, Benguet. Sagana sa tubig kapag ganitong season dito sa Cordillera basta maulan. Grabe, palamig ng palamig ah. Ba talaga lamig din sa Halsema Highway? Yan o, tingnan ninyo yung fog sa harapan natin. Ganda ng galaw niya oh, slow motion. Unti-unti niya binabalot yung mga puno doon sa bundok. Gandang tingnan habang tayo ay nasa biyahe. Sadsadan, Bauco Mountain Province pala tong minomotor natin. Dito sa Sadsadan marami ding mga ano dito eh, vegetable terraces. Iba talaga ang karisma ng Halsema Highway. Yan o, tingnan nyo yung bundok na sumasalubong sa atin habang tayo ay nasa motor. Baka epic ng tanawin dito. Kasi yung mga bundok dito more on bato eh. Kaya ang gandang tingnan. Pero nandun pa rin yung delikado nga kasi pag umuulan nalalaglag yung mga bato eh. Pero dito sa kabila naman makakapal naman yung mga punong kahoy ng bundok. Tapos vegetable terraces yung makikita natin. Hindi mo alam kung saan ka titingin, sa harap, sa kanan ba o sa kaliwa. Sobrang mag-enjoy kayo dito sa Halsema Highway. Pakaganda ng kalsada. Meron pa ako nakikita ng waterfalls dito. Yun oh. Pangatlong waterfalls na ito, taas din oh. Yun, wala sa tuktok ng bundok. Hanggang dito. Tapos, kagaya din siya ng mga nakita nating waterfalls kahapon sa Tadjan Mountain Province. Dumadaan sa ilalim ng kalsada yung tubig. Ito yung isa sa mga paboritong spot ko dito sa tuwing tayo ay dumadaan ng Halsema Highway. Oh, di ba? Tingnan niyo oh. Nakakapanghinig. Kaya lang kailangan mabilis ka dito at huwag kang tatambay kasi nga puro bato. Marami tayong nakikita na bato na nalalaglag. Para siyang Halsema half tunnel. Ang tatalim nung ano, gilid nung bato. Ay. Woo! Para na naman tayo nagmomotor sa panaginip. Lalo kung matsyempohan nyo rito na nag-aagawang dilim at liwanag yung papahapon. Madaan kayo sa part na to. Ay, kakilabot. Na-experience ko na yun minsan. Dito naman sa kaliwa oh, ang tayog nung mga bundok. Kabilaan yung tanawin na nakikita natin dito. Habang patuloy nating binabaybay ang rutang ito, talagang hindi ako nagsasawang tumingin sa mga tanawing nadadaanan natin. Palayo tayo ng palayo at mas paganda ng paganda. Mga bundok, hagdan-hagdang taniman, at napakalawak na kalikasan. Napapasabi na lang talaga ako sa sarili ko kung gaano kaganda ang Pilipinas. Lalo na rito sa bahagi ng Cordillera. Sa sobrang na-enjoy ko ang pagmumotor dito,
at sa kakatingin sa paligid. Hindi ko na malaya na papasok na pala tayo sa susunod na probinsya, ang Benguet. Okay, palabas na tayo ng Mountain Province. Ito yung pinaka-arko nila. Yan, mababasa ninyo sa likod. Mountain Province. Ito, Benguet na to. Okay. Andito na tayo sa Benguet at bayan ng Bugyas. Ayan, I love Bangaw Bugyas. Ito na yung bahagi ng Alsema na ating minomotor. Bali, uli mapa natin. 1 hour and 17 minutes pa papunta ng Osokan Spanish Trail ng Atok Benguet. Ganun pa kalayo yung biyahe natin. Paglagpas ninyo ng arko ng Mountain Province, oh, tingnan nyo yung ambience ng lugar. Kapal na mga pine trees. Woohoo! Tingnan ninyo yung fog dun sa bundok, oh. Sumisingaw na naman. Ay, mapakalamig. Super lamig na dito. Dito sa pagitan ng Bugyas at Atok, yung halos magkalapitan na. Yan, talagang yung lugar na to, iba yung mararamdaman yung lamig dito. Dito guys, tamo, may open area dito. Tignan natin kung gaano kalalim. Wow. Tignan nyo kung gaano kalalim yung bangin dito. Tapos ang ganda ng nung spot ng araw dun, sa may bundok. Dito medyo makulimlim, tapos doon sikat yung araw, kaya ang gandang tingnan. Makikita mo yung pagkakaiba nung view o yung kulay nung scenery na nakikita natin dito. Pakaganda. Uy, sarap magmotor dito sa Alsema Highway. Talaga naman, talaga naman. Sulit na sulit. Eh, yung mga puno dito, mga mosi na din, yung nasa bundok. Mamasa-masa. Madami na tayong dinadaanan dito na open, kasi nga taas na natin. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga ganitong disenyo ng kalsada na mababa lang yung harang. Pagka huminto nga tayo, yun yun yung ating nasisilip. Yun, doon tayo galing kanina. Yung dinaanan natin, pakaganda ng lugar na to. Tingnan nyo naman yung scenery dito sa hinintuan natin na kalsada. Isang malalim na bangin. Ito, natanggal na yung harang dito. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, nahati yung liwanag. Doon, kita natin yung sikat ng araw na nakatama doon sa mga kabundukan. Tapos dito makulimlim. And makikita natin dito mula sa itaas, ang daming pananim na gulay. Mga patatas tong nakikita natin. Isa pa sa talagang mamamangha ka sa tanawin na meron dito sa Alsema is yung unti-unting pagbalot ng makapal na ulap sa mga kabundukan. Na siya talagang magpapaligaya ng ride nyo rito kapag nakita ninyo. Andito pa rin tayo sa Bugyas, Benguet. Malapit na tayo sa Atok. At doon, mas makakaramdam tayo ng malamig na panahon. Okay, biyahe na ulit tayo. Sa bahaging ito ng Alsema Highway, mapapansin nating unti-unti nang bumababa ang makapal na ulap. Maya-maya lang, nagsimula na nitong balutin ang buong paligid, pati na rin ang kalsadang ating dinaraanan. Yan, nabalutan na ng makapal na fog ang paligid. Namumuti na sa ulap. Gumagapang natin sa kalsada. Napaka-majestic ng lugar na to. Ayan, unti-unting gumagalaw pataas.
Kaya yung mga bahay dito, kung makikita nyo yung mga bubong, mamasa-masa kahit hindi umuulan. Kasi nga ganito yung kondisyon ng panahon dito, maulap o mafog. Habang tumatagal ang biyahe, lalo ring lumalamig ang panahon. Pero imbis na maging sagabal, mas lalo nitong pinapasarap ang ating pakiramdam. Yung hangin na papasok sa mukha mo, talagang sobrang lamig na. Napaka-aesthetic nung lugar na to, no? Tapos tinan nyo yung mga bulaklak ko, nasa gilid lang ng kalsada. Ang gaganda. Kulay violet. Kapal ng ulap sa daan. Pagka ganitong oras tayong dumadaan, okay lang. Huwag lang yung talagang madilim, yun ang pahirapan. Kailangan nyo ng malakas na ilaw. Pero pagka ganitong 12:37 pa lang, okay na okay pa yan. Nakikita pa rin natin yung dulo. Yan, medyo pahirapan na, zero visibility. Yung ulap na nanggagaling sa bangin, umakyat dito. Kaya ito yung nagiging resulta. Mahamog, maulap. Yung eskwelahan nila dito, balot ng makapal na ulap. Yung mga tao dito, sanay na sila sa ganitong kondisyon ng panahon. Pero halos lahat sila naka-jacket din eh. Baga talagang tinatablan din sila ng lamig ng panahon dito. Kahit araw-araw na ganito yung lamig na kanilang nararanasan. At bawat tanawing bumubungad ay sobrang nakaka-relax. Ito talaga yung klase ng biyahe na hindi mo mamadaliin dahil gusto mo lang namdamin ang bawat sandali. Tingnan ninyo oh. Ito yung ulap, unti-unting bumabagsak. Binabalutan na din yung scenery. Tapos ito oh, tingnan nyo, ang liwanag dito. Yung tama ng araw dun sa kabundukan at mga terraces sa bundok. Ang gandang tingnan. Ganito lang naman kasaya magmotor dito sa Halsema Highway. Mapapahinto at mapapahinto ka talaga kapag nadaan ka sa mga ganitong open area na may ganitong breathtaking view. Andito na tayo sa barangay na Tubling, Bugias, Benguet. Dito mo talaga makikita ang napakalawak at nakakalulang mga hagdan-hagdang taniman ng gulay. Habang tinitingnan mo ang mga ito, mapapaisip ka na lang kung gaano kasipag ang mga taong nagtatrabaho sa kabundukang ito. Pero hindi nagtagal, bigla naman kaming inabutan ng malakas na ulan. Kaya nagpasya muna kaming humanap ng makakainan at hintaying humina ang ulan bago muling bumiyahe. Dito na kami kumain sa May Evans Eatery. Tapos ito yung sikat dito na binibili o kinakain ng mga pumupunta rito. Ito yung soup bone na baka. So 220 pesos yung presyo nito at good for 2 packs na to. Kaya hati na lang kami ni Suki rito kasi masyadong marami. And nag-order na rin tayo ng brewed coffee dito, pampagising sa biyahe natin. Tapos yung rice dito, red rice. Pangkaraniwan nyo yan matitikman kapag nandito kayo sa Cordillera, sa mga restaurant. Malinamnam yung sabaw. Para siyang nilaga pero magkakaiba lang. Wala siyang kasamang mga gulay. Talagang baka lang siya na sinabawan. Tingnan niyo kung gaano kalaki yung laman. Ayan, pula. Sarap! Sana mapuntahan nyo rin to. Dito lang yan sa may barangay na Tubling, Bugias, Benguet. Sulit yung nahintuan natin kainan dito. Ayos na malamig na panahon.
Okay, tapos na tayong kumain. Ang sarap nung ating natikman na soup bone. Ulitin ko yung location niya sa barangay na Tobleng, Bugyas, Benguet. Sana mabisita nyo rin para makakain kayo kung magra-riding kayo dito sa Halsema Highway. Yun, welcome to Atok, Benguet. Ayan, papasok na tayo. Nakarating na rin tayo sa Atok, Benguet. At dito matatagpuan ang destinasyon na pupuntahan natin. Mas ramdam talaga ang lamig ng panahon dito. Yung tipong nanonood sa balat sa sobrang lamig. Dito sa Atok, Benguet, mas malamig yung panahon dito. Yan o, tinan nyo, sinasalubong agad tayo ng ulap. Yan o, tinan nyo yung view dito sa Atok, Benguet. Yan, wala na. Natakpan na ng makapal na ulap. Balot din ng makakapal na ulap ang mga tanawin. Kaya mas lalo mong mararamdaman ang hiwaga ng kalikasan dito. Yung tipong parang unti-unti na rin tayong pumapasok sa ibang mundo dahil halos puro fog na lang ang makikita sa paligid. Eto na, zero visibility na dito sa Atok, Benguet. Huwag lang tayong maaabutan dito ng ulan. Kapag lumagpas na sa'yo yung yung umovertake sa'yo, hindi mo na makikita. Eto na yung highest point. Tabi mo na tayo dito. Second highest point. Ito nga pala yung highest point. Yan o. Ito yung dating pinakamataas na kalsada sa buong Pilipinas. Tingnan nyo naman yung tanawin na makikita nyo rito sa second highest point. Abot kamay natin ng ulap. Maraming beses na tayong nakarating dito at sa tuwing tayo mapapadaan, humihinto tayo. Unti-unti nang nawawala yung scenery dito. Wow, ito, zero visibility. Uy, may truck pala. Walang ilaw yung truck. Grabe na yung kapal ng fog dito. May kasama na ring ambon. Oh. Lah, para tayo nasa smoke machine pag pumapasok Ay, ibang klase talaga dito sa Atok, Benguet. Foggy weather talaga dito ngayon, no? Malapit na tayo sa Halsema Half Tunnel. Sa pagkakaalam ko, malapit lang din doon yung pupuntahan natin na Osocon Spanish Trail. 7 minutes na lang para tayo nagmumotor sa Alapaap. Pag titingin tayo dun sa dulo, puro puti na lang. Ayan, may sasakyan. Buti meron siyang ilaw. Kaya kahit medyo malayo, nakikita pa rin natin. Hindi kagaya ng truck kanina, biglaan na lang lumabas Sobrang kapal din ng dito, ng hamog Woo! Foggy ride, cold ride, rainy ride. Yan yung ating nararanasan ngayon. Saya. Kaya ito na, nakikita ko na yung kilalang dito, Halsema Half Tunnel. Yan. Wow. Maraming beses tayong nakadaan dito, no? At makikita nyo rin yan kapag pumunta kayo dito sa Atok, Benguet. So 1 minute na lang. Saan kaya yung pinaka-jump off natin? Kasi nalagpasan na natin yung half tunnel Ito na tayo. Pero saan natin iiwan yung ating motor?
Dito mayroong open area na pwede nating hintuan. Hindi ko lang sure kung saan tayo maglalakad papunta doon. Tanong-tanong tayo dito. Pagdating namin dito sa lugar na nakapin sa mapa, akala namin madali lang hanapin ang Osokan Spanish Trail. Ilang beses din kaming tumingin sa mapa pero hindi pa rin malinaw kung saan kami dapat magsimula. Wala talaga kaming idea kung saan ang tamang daan papunta roon. Ito, may nakasulat pala dito sa gilid. Yan. Osokan Spanish Trail of Atok, Benguet. Kaso, puro bahay na dito. Hindi namin alam kung makakapasok yung motor. Try ulit natin magtanong sa mga locals dito kung paano tayo makakapunta ron. Kaya ang ginawa namin, naghanap na lang kami ng lokal na pwedeng mapagtanungan. Iba pa rin talaga kapag sa mga taga rito ka humingi ng direksyon at impormasyon. So yun, na-confirm ni Suki na dito yung daan. Papunta doon sa Osokan Spanish Trail, kaso kaming dalawa lang. Wala doon sasama sa amin. At ang sabi, sundan lang doon namin tong trail, papunta doon. Enter at your own risk daw. Enter at your own risk. Okay, tara, subukan natin. Tingnan nyo muna yung hinintuan natin dito. Sobrang kapal ng fog. Itong pine tree, ang lapit lang sa atin yan, pero ang labo na nating nakikita kasi nga natatakpan na siya ng makapal na fog. Okay, so nagdesisyon na kami ni Suki na iiwan namin yung mga motor namin dito at ibang gamit para mapuntahan lang yung Osokan Spanish Trail. Sana walang mawala sa mga gamit natin dito, no? Pero ang mga taga Cordillera mababait yan. Kaya tiwala tayo na pagbalik natin, nandito pa rin yan. Yung helmet, ang dinala ko. Si Suki, naiwan niya yung helmet niya sa motor niya. Tara, tahan na natin. Ito yung simula ng trail na ating lalakaran. So ayon dun sa nabasa natin, nasa 2 to 3 kilometers daw itong layo papunta dun sa mga tunnels. Kiraan po. Hi. Hi. Ako po, makikiraan lang po. Puntahan lang po namin yung Osokan. Sobrang lamig. Yung tiyempo ng panahon natin dito talagang sobrang kapal ng fog. Yan, nakikita nyo naman sa video natin. At literal na nanonood yung lamig habang tayo naglalakad. Yung hangin na sumasalubong sa atin. At eto na nga yung Spanish Trail, isang makasaysayang daanan dito sa Benguet. Tinatawag din ito na Salt Trail noong panahon ng mga Kastila. Dahil ginamit nila itong daan na to para magdala ng mga asin dito sa kabundukan ng Benguet. At minsan din itong naging taguan ng mga locals dito noong panahong World War II. Kaya masasabi natin na makasaysayin yung lugar na pinuntahan natin na to. Wow. Tingnan niyo yung ambience dito. Dito, maaliwalas, walang ulap. Tapos, yung pupuntahan natin, tingnan nyo kung gaano kakapal yung ulap doon. Kakilabot. Meron daw tayong matatagpuan dito na 3 man-made tunnels. Tingnan natin kung makikita natin yun. Dito na nagsimula ang paglalakad namin sa gitna ng tahimik at misteryosong kapaligiran. Pero dito, wala talaga tayong kasamang tour guide. Lakasan lang ng loob yung pagpunta rito. Kung mahilig ka sa mga ganitong adventure, puntahan mo to. Grabe, tingnan nyo yung paligid natin. Para tayo nasa Encantadia. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tingnan nyo yung lalakaran natin. Kapatayin na natin yung ulap. Hindi pala biro ang daan dahil makitid lang ito. Halos isang tao lang ang kasya sa bawat takbang. Kaya pala sila naglagay ng bako dito kasi ito, bangin na yan, yung nilalakaran natin. So, pag nagkamali tayo dyan, posible na malaglag tayo dito sa bangin. Mas lalo pang naging mahirap ang paglalakad dahil sa makakapal na damong tumubo sa daan. Walang ibang maririnig kundi ang ihip ng hangin at mga tunog ng kagubatan. Parang bawat takbang
ay unti-unting inilalapit kami sa kasaysayang iniwan ng lumang trail na ito. Para tayong nasa mossy forest ng Mount Pulag. Dahil yung mga puno dito, balot din ng mga mossy. Yan, kung makikita ninyo yung mga sanga niya, oh, balot na balot. Yung pakiramdam mo habang naglalakad ka dito, na nakakita ka ng mossy forest, tapos yung ganito kalalaking mga puno sa harapan natin. Para tayo nasa panaginip. Itong gilid ng bundok na nilalakaran natin, minsan tong nilakaran ng mga tao, pati yung mga kabayo na sinasabing nagdala ng asin dito sa kabundukan ng Benguet. Bro, Oh, para tayo mag-shooting ng Twilight ah. ganun yung pakiramdam. Hindi, yung lugar lang, scenery. Wala kay vampira dito. Tignan nyo naman kasi yung nilalakaran namin, no? Yung ambience dito, Yung ambience dito, iba. para tayong Oh, pupunta sa shooting ng Twilight o Silent Hill. Silent Hill. Ganun yung dating. Silent Ito, walang harang yung bakod. I mean, walang harang dito. Tingnan nyo kung gaano kalalim. guys. Bro, tingnan mo kung gaano kalalim yung bangin. Oh, taas no. Pag nahulog ka dyan, Nahulog ka dito. 40 days mo na. Hindi ka pa nakukuha. Gabi. Tara, tara. Parang natatabunan na yung daan tao. Pero tingnan natin bro, kung kaya pa. Kung hindi, tara. Atras tayo kasi masukal na to. Bukal na eh. Tara, tingnan natin. Baka maahas tayo dito eh. Oo. Puro sapot ng gagamba. Puro sapot ng gagamba. Ano yan? Black Widow yan. Ay! Tabi-tabi po. Pero parang ito na yata eh. Saan? Meron ba? Yung mga linta ka na? Yung mga linta na doon sa pantalon ni Suki. Pero bro, parang ito na yata eh. Meron ka ng linta? Pinapita ng linta daw sila. Eh, meron din pala ako. Meron din ako, ito. Ito ba yung limatic? Makapit nga siya. May mga lintana nga palang kumapit sa pantalon ko. Pero bro, konti na lang to. Tiyagayin na natin. Oh, may bumagsak na bato rito. Bumagsak na bato. Ay. Ayun o, laki ng bato. Nasa gitna ng trail. Yeah. Pero ito na yata yun, oh. Ito, may isa, ayun, oh. Ito sa akin, malaki oh. Ayun oh. Ito, guys, oh. Guys, yung linta. Ito yung linta na nakukuha namin. Sumisip-sip na siya sa akin, oh. Sapatos ko eh. Ay, Ang hirap niya bumitaw, oh. tanggalin. Ito, oh. Limatic yata tawag dito, eh. Ay, bumitaw, oh. Oh. Ang dami na namin. Ito pa. Ayan, oh. Yan, oh. Kita ba sa camera natin? Bro, pag kumagat sa'yo, di mo Yan, sumisip-sip na siya, oh. Pag kinagat kasi yan, di mo Tara. Konti na lang. Uy! May gumalaw. Ha? Shh! May gumalaw eh. Ay, hindi tumunog. Hindi ko nga alam eh. Tarik mo? Oo. Shhh, big mo na na. Oo. Hindi, ako yun. Parang ano, kuwi ko maroon. Ako yun. Iba na nararamdaman ko dito ah. Tara na. Oo, atras na tayo. Ayaw mo na? Pero malapit na tayo eh. Yan na nga tayo no. Tara, punta natin. Tara. Kuha na lang kahoy dyan, pangbugaw. Wala eh. Eh, stick ng X. Stick ng X4 mo. Kapayo. Meron tayo. Yung stick ng ano natin. Ng ating 360. Ay.
Tabi po. Ay. Meron silang nagawang mga baitang, no? Siguro dati na-maintain pa to. Oo. Ngayon hindi na. Ngayon wala na, no? Di na inalagaan. Ito na yung nilalakaran natin ngayon, no? Gilid na ng mga bato. So ngayon, mga nasa 15 minutes na siguro tayo naglalakad dito. Oh, ang ganda ng lugar na to dito, oh. Ang ganda ng spot. Maaliwalas dito. Yan, oh. Sayang lang talaga at hindi natin nakakita yung scenery dito, oh. Feeling ko habang papalapit tayo ng papalapit, eh, pasukal ng pasukal to, eh. Bro, pine tree na malaki, na buwal. Ang laki ng pine tree na bumagsak dito, nakaharang sa daan. Ngayon, susuot tayo sa ilalim ng pine tree. Ilalim sa ibabaw. Sa ilalim, bro. Kailangan natin gumapang dito sa ilalim para makadaan tayo. Dahil nasa reto sa mga kapaka niya. Eh. Magaling pong gumapang siya. Tayo, okay? Yeah. Training po siya. Manggapa. Hindi mahin yung sapat, ano natin, pantalon. Basa. Isa pa sa mahirap sa ginagawa nating trail kasi may dala tayong helmet. Yan po yung training niyan, eh. Babagsak po yan, tingnan nyo mga kaibigan. Lagi, laki ng puno, di babagsak to. Ano makapitin? Di kasi sumama sa ilalim. Sa ilalim mo na lang dumamas, mabilis. Hindi ka marunong gumapang. Oh. Malaki pa kaya. Kaya nga, eh. May mga wasak na rin ng mga ano, eh, sinementadong ano, trail. Ah bro, ito na. Nakita ko na. Ito na yung tunnel. Yan. Wow. Grabe, nakakakilabot guys. Tingnan nyo. May mga nakaharang na bato sa pinakabungad ng tunnel. At eto na tayo sa loob. Imagine niyo kung paano nagawa ito. Man-made. Kung paano nila ito binutas, no? Iba yung simoy ng hangin dito sa loob ng tunnel habang kayo'y naglalakad. Oh. Oop. Pero feeling ko hanggang dito na lang tayo. So yung pakiramdam kapag nandito ka, kakaiba, eh. Kasi alam mo, makasaysayan tong lugar na to. At nakakamanga kung paano nila binutas itong bundok na bato nung panahon ng mga Kastila. Medyo nakaramdam tayo ng kaba sa pagpunta rito. Pero syempre, yung puso natin, yung passion natin na gusto kong makita at ibahagi sa inyo yung lugar na to, eh hindi tayo nagpatalo, no? Pero sa ngayon, feeling ko hanggang dito na lang tayo. Talagang nakikita ko na medyo delikado na kung pupuntahan pa natin yung ibang mga tunnels at nagsisimula na ring umulan. Isa pa sa dahilan kung bakit kailangan na nating bumalik, ito na yung mga linta. Yan, kinakagat na yung binti natin, oh. Yan. Ang dami ko nang nakuha dito, ayan, oh, dumudugo na siya, oh. Ayun na. Yung sinipsip nung linta kanina, dumugo na, oh. Duguan na tayo. Kaya hindi natin kailangan ipagpatuloy ito hanggang dun, delikado na. Sa ngayon, kailangan na ulit namin maglakad ni Suki pabalik para mapuntahan na yung motor natin doon para hindi tayo abutan ng malakas na ulan. Okay, sa wakas, at andito na tayo ulit sa lugar na kung saan iniwan natin yung ating motor pati yung mga gamit natin. Halos nasa 40 minutes din tayong nag-trail papunta pabalik.
At yan, safe na safe pa din yung gamit natin dito. Sayang lang, hindi natin napuntahan yung iba pang mga man-made tunnels doon, ano? Pwede sa ibang araw, pagka maganda yung panahon, pwede nating balikan yan pag napunta ulit tayo dito sa Atok, Benguet. Isa pa sa talagang nagpabalik na sa akin is talagang dumugo na yung sinipsip sa atin, oh. Yan, oh. Hanggang ngayon, oh. Hindi pa rin tumitigil yung dugo. Grabe pala sumipsip ng dugo yung lintana yon. Malilit lang siya, pero grabe. So yan, maraming salamat po sa mga sumuporta ng ating vlog, ating mga motorcycle adventure na mula sa Ilocos Sur hanggang nakarating tayo dito sa Benguet. Kaya po kita-kits tayo sa ating susunod na motorcycle adventure at lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. Woo!